Samahan niyo po ako at buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng unang Korinto. 1 Corinthians chapter 10. First Corinthians 10 at doon po tayo sa verse 24. First Corinthians 10 at verse 23, sorry. All things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Eat whatever is sold in the meat market without raising any question on the ground of conscience. For the earth is the Lord's, and the fullness thereof. If one of the unbelievers invites you to dinner, and you are disposed to go, eat whatever is set before you without raising any question on the ground of conscience. But if someone says to you, "This has been offered in sacrifice," then do not eat it, for the sake of the one who informed you and for the sake of conscience. I do not mean your conscience, but his. For why should my liberty be determined by someone else's conscience? If I partake with thankfulness, why am I denounced because of that for which I give thanks? Manalangin po tayo. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Humihingi po kami ng karunungan. Humihingi kami ng pangunawa. Ang salita ninyo naway mangusap sa amin. And kami ay akayin sa tamang pagsunod at hakbangin sa buhay, not simply by our own understanding and wisdom. May your wisdom guide us and lead us to the direction ng salita ninyo ay magbigay ng linaw sa aming pong pag-aaral. Tulungan po ang inyong mga lingkod sa pangangaral ng inyong katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Patuloy natin pinag-uusapan, mga kapatid, ang issue ng idolatry o yung warning against idolatry. Na pag-usapan, natalakay ko na po yung unang bahagi nito, an illustration in the past, na kung saan ang pag-aalay ay o yung ginawang pagtalikod sa salita ng Diyos na mga mananampalataya ay gabay po natin. Kaya napakahalaga na tayo ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, not simply with the Old Testament. At tayo ay nag-aaral kasama po yung Old Testament. We read, we study the Old, at pundasyon po ito ng tamang pangunawa ng bagong tipan. Gayun din, binigyan tayo ng halimbawa ni Apostol Pablo sa chapter 9 na kung saan siya ay halimbawa ng pagsunod ng katotohanan. Kaya nga sa verse 14, ang challenge sa atin ay binigyan tayo ng mandate for us to obey. And then in verse 23, pag-uusapan po natin a purpose to accomplish. Ulitin ko po yung mga punto ng chapter 10. An illustration in the past, a mandate to obey, and a purpose to accomplish. Layunin na dapat po nating matupad. Ano na ang nangyayari? Ito na po. In the past, nailagay sa atin para tayo ay mayroong panuntunan. Do not replace God with idolatry. Sometimes, Christians even themselves, alam niyo yun, they attract people to themselves rather than nagtutuo ng kaisipan nila sa Diyos.
Kahit po sa mga preaching, when we are more focused on ourselves, tayo dapat, without really understanding God, napupunta po yun sa ideya po ng idolatry. Gayunpaman, mga kapatid, mayroong mandato to flee from idolatry. Mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, dapat po natin itong iniiwasan. Kaya hindi porke na ipapaliwanag nila, ay pastor, ang mga larawan na yan ay pagpapaalala lamang na ang Diyos ay mabuti at mabait. Ngayon nga lang yung ginahalimbawa. Yung Santo Niño at saka yung Nazareno, kung susumahin po natin yung pangunawa ng Catholicism, isa lang po yun. Tama ba? Bakit may ninyo? Bakit merong Nazareno kung iisa lang yun? Dapat isa lang. Ano dapat sa kanila? Si Ninyo ba? Si Jesus Christ ba hanggang ngayon ay ninyo? O si Jesus Christ ba ay maitim? Dahil yung kahoy maitim? Bakit iba yung Nazareno at iba din po yung litrato na merong puso dito, na merong tinik? Kahit saan ka pumunta, nakatingin sa'yo. Nakakita na kayo ng ganon? Yung litrato ng Jesus Christ na merong puso, tapos may tinik dito, tapos may ilaw na ganon. Pag yun nakatingin sa'yo, kahit saan bahagi ka ng bahay, nakatingin sa'yo yun. O, subukan nyo, maganda po makatitig sa gano'n at talaga ang galing talaga nung gumawa. Tanong nyo po sa mga artist, how they do it. Sino ba siya? Siya yung maputi? Siya yung Nazareno? Kahit po yung Maria, iba-iba. Merong Maria ng Manawag. Makapangyarihan po yun. Merong Maria ng Agoo. Sino sa kanila talaga yung Maria? Sila ba yung nagmimilagro? Instead of God do the miracle, napupunta siya doon sa mga tao. Hindi man natin alam yung totoong mukha pati. Kaya yung isang santo, kinuha nila doon sa isang basketball player. Yun ang mukha na ginamit. Ngayon, meron naman silang ginawa. Kinuha na naman sila ng common face sa kanilang community. That's idolatry. Ito yung pinapaiwas sa atin. O yung makikipatayan ka dahil yung presidente mo o yung partido mo ay hindi agree. Ikaw ba ay dun sa dating speaker o Senate President o dun sa bagong halal nila na pumapalit sa speaker pag yung president kung wala siya? Ikaw ba ay dun sa nakakulong na presidente, ikaw yung hindi nakakulong, o yung presidente mo ay matagal nang kinain ng lupa? Alam niyo yun? Pastors battles with that, and as if ito yung kanilang mundo, but there is a kingdom that will come. Sabi po ng isa nakakita ko sa Facebook, that's idolatry. Na makikipatayan ka para sa presidente na gusto mo o doon sa Senate President na gusto mo. Sabi niya, baka nagpo-fall ka na sa idolatry and you're not focused on the kingdom. Kaya maingat po tayo. Idolatry doesn't mean it's simply ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Baka sa mga politician tayo nagpo-fall. Yun po yung malungkot ngayon. Dati mga Kristiyano, not much involved in politics, mailan-ilan lang. Ngayon, halos mahati po yung mga Kristiyano sa kanilang gustong sundin na Pangulo. Tapos maglalagay pa. Alam niyo yun? Kaya yung example ko sa inyo, minsan, nung Sunday, yung isang Kristiyano, nag-aakusa siya na yung isang nag-rally, hindi niya binigay yung pera dun sa mga kasama niyang nag-rally. Christian po yun. Nakakahiya. Nag-aakusa siya ng hindi totoo, nagsasabi siya ng bagay na hindi totoo, pero Christian siya. It's a lie. At ang tatay ng mga sinungaling, alam naman natin na ang demonyo. Pero nag-attend siya sa malaking simbahan, sa Pilipinas po malaking simbahan, at inilagay niya yung church niya sa kanyang profile, ito yung aking church. Paano kung nag-attend ka sa church na yun, no? Uy, attendee ako dun. Yun ngang
Mga pastors dito, humihingi sila ng 1% ang munisipyo. Hiyang-hiya na kami kahit di kami kasali. Yung 1% ng munisipyo, sabi ng mga chismosong gala, ibibigay daw yun sa pastor. Kaya yung mga pastor dito, hiningi naman yun. Yung ibang mga pastor, hinihingi po namin yung 1% ng munisipyo ibibigay sa mga pastor. By the way, hindi po kasama yung group namin. Pero dahil pastor po yung sinabi, alam mo, pati kami parang hiyang-hiya na, Pastor, pag kami mamimit kami na galing dun sa munisipyo, tinatanong, Pastor, kasama niyo to? Kasama niyo yung mga taong ito, itong mga pastor? Hindi, bakit? Hiningi yung 1% ng munisipyo eh. Sa kanila daw yun. Hindi namin alam saan nanggaling yung istorya. But merong gumawang ganun, kahit po nang inihikayat kami to join their group, meron daw bibigay na 1% ang munisipyo. Yung pala, kapag may project ka sa community na may involve ang community, pwede kang mag-request sa munisipyo, yung munisipyo tutulungan ka. Hindi ka bibigyan ng 1% para mayroon kang sweldo. Alam niyo po yun? Ang tanong doon is, pastor po yung humingi dito eh. Mga pastor. Alam niyo, hindi ka kasali, kaya lang pastor, kasama sa pangalan mo yung pastor. Sana kung apelido mo lang yung pastor, i-attribute ka kay kagawad. Pero pag nauuna yung pastor, ang i-attribute sa iyo yung humingi ng 1%. Di ba parang, pastor, okay lang, hindi ka naman kasali. Kailangan ko pang ipaliwanag yun na hindi ako kasali doon. Pero ang tanong sa akin, kasama mo ba yung, ganun po yun. Kaya yung bigat po nung mga bagay na yun, kaya yung mga ganun, mga issue, mag-ingat po tayo. Ngayon pag-usapan po natin, bakit takot iiwat sa idolatry? Basically with the Corinthian issue, meron pong dalawang bahagi po ito. Yung verse 23 hanggang verse 30, nakatuon po ito sa isang parte para sa ikauunlad ng iba. Basically, with the Christians. Kauunlad ng ibang mananampalataya. Yung verse 31 hanggang verse 33, nakatuon po yun para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung unang bahagi para sa ikatatatag ng iba, that's in Christendom. Yung ikalawang bahagi po nito, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung gusto nating mapangyari as we live on this earth. Bakit ba ako nabubuhay sa balad ng lupa? Aside from declaring the gospel of God, you do it for the glory of God, and you also exist para sa ikauunlad ng iba. Mga kapatid, ang binibigyan nila ng pansin mula verse 23 hanggang verse 28 ng marami is about Christian liberty. I think so. Maraming bahagi po dito. Kahit po sa 8, 9, and 10 na chapters ng Corinthians, binibigyan po nila ng pansin yung tinatawag nilang Christian liberty. I am allowed. Kaya meron silang pamosong slogan at gustong-gusto po nilang ginagamit mula nung marinig nila yung bagay na yan. Tingnan niyo po yung verse 23. Ito po yung slogan po ito, yung line na to. All things are lawful. Tapos, after a praise ulit, yung kasunod sabi, but all things are not helpful. But not all things are helpful. At susunod siya ulit. All things are lawful. Familiar? Alam niyo magkasunod, ibig sabihin, meron silang punto na slogan at naging slogan po yan. Balikan niyo po yung chapter 6 and go to verse 12. Sabi po ng verse 12 ng chapter 6. Chapter 6 verse 12, all things are lawful for me. Kaya ito isang linya lang na sinasabi ni Paul in chapter 10. Naging slogan na po yan na kung saan ang ideya talaga is hindi ka na sakop na mga batas. Dahil
para maligtas ka, Christ had paid for you. And then you have freedom. At sometimes, itong mga mananampalataya sa Korinto, inabuse po nila yung kalayaan nila. Like, yung pagkain ko ba yung pagkain ng inialay sa Diyos-Diyosan, it is sin or not? Mga kapatid, yung pinag-uusapan natin na issue sa chapter 10 na pag ikaw ay kumain ng inialay sa Diyos-Diyosan. In chapter 8, there is no real effect sa body. Hindi ka lalakas, hindi ka manghihina. Anong problema sa issue ng idolatry? Ang problema sa issue ng idolatry, kapag ikaw ay kasama sa pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan. Ulitin ko po. Yung issue ng pagkain ng karne ayon sa chapter 8, there is no real effect sa katawan. Kasi ang paniwala ng mga Korinto, pag ako kumain nito, ako ay lalakas. Bagay, karne po yun, lalakas ka talaga. But meron silang special power that yung karne ay magiging malinis at ito'y magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Yun po yung idea ng mga Korinto. Ang problema, ang issue natin sa idolatry, kung ako ay kasama sa pag-aalay sa idolatry, yun po yung issue na isa rito, na pag ako'y nag-alay, kasama ako sa nag-alay, hindi po tama yun. Ang tawag doon is idolatry. Naintindihan po natin. Ngayon, yung pagkain lang at ako'y bibili sa palengke, hindi ko alam kung saan nanggaling yung karne. Ang sinasabi ni Paul, that's not an issue. Hindi po yun yung issue, sabi niya. Okay? Kaya tutuloy na po natin. Balik na kayo sa Korinto. Chapter 10. It is a slogan and tend to be abused. Ayun, merong sasabihin si Apostol Pablo. Sabi niya, all things are lawful. Okay, lahat pwede mong gawin. Mga kapatid, in relation with food offered to idols po ito, no? Yung binibili sa palengke to, hindi po ito yung ibang bagay. Hindi po yung ibang bagay na idolatry ang pinag-uusapan, ha? Malilinawin ko lang po. Pastor, all things are lawful. Bibili ako ng Diyos-Diyosan, dekorasyon ko sa bahay. Dekorasyon sa bahay o pupunasan mo yan tapos halikan mo maya-maya? Kahit po nung nag-aaral po kami ng contemporary issues, hindi po lahat are simply for pang-disenyo ng bahay. Nauso noon yung yung parang paso na kulay may guhit ng ginto, tapos pinapasa nung nagtitinda. Tapos sasabihin niya sa'yo, hulugan, 30 kada araw. Pag pumayag ka, ibebenta niya sa'yo, hindi niya pauhulugan kasi ayaw niya maghulugan yun eh. Kunwari lang hulugan yun, pero ibababa niya yung price, matitem ka, magbayad ka na. Kasi hindi siya babalik. Karamihan sa kanila, taga Laguna, kaya hindi na babalik po yun. Kaya kunwari, sabihin niya sa'yo hulugan, tapos i-compute niya, ganito lang po yung price niya, baka gusto niya na ng bayaran. Kasi kung hulugan na 30 yun, araw-arawin ka niya ng 30, hindi niya rin gustong gawin yung 30 araw-araw. Ang magtiyaga lang na maniningil sa'yo ng 30 araw-araw, yung Bombay. Yun, taga Bombay po, hindi yung talaga Bombay yun. Taga Bombay, yun lang po yung talaga magpapautang sa'yo na dating nagtitinda ng DVD. Mga yun, tapos papautangin ka. Yun lang maniningil lang 30. Pero yung mga nakasasakyan na jeep, galing po sa malayo yun. Hindi ka talaga gustong silingin ng 30 noon. Pero nauso yung mga dragon na design. Pastor, design lang sa bahay namin. Sino ba yung dragon na nandun? Yung God. God yun. Hindi po yun isang simpleng palayok o isang paso. Dragon yun. Diyos po yun. Diyosan na nag-evolve mula sa ahas, tapos nag-evolve yung power niya
Tapos nagkaroon siya ng dragon power. Kaya nga si Dragon Ball nag-evolve. Oh, yung mga nanood ng Dragon Ball dito, nag-evolve, di ba? Oh, kahit nga po yung Pokemon nag-evolve, si Pikachu lang ang ngayon nag-evolve. Ano, baka kala nyo, yung si Abra, Kadabra, mag-evolve sa Kadabra. Those are gods. Akala nyo, laro-larong, pastor, di naman kami nako-contaminate. Oo, pero gusto mo may kapangyarihan ka rin na mauusog mo yung upuan, palayo sa... tapos gusto mo, yung kulay mo nagiging yellow o blonde. O depende kung sino yung paborito nyo dun. Yung sa amin, si Krimin. Alabok eh. Ang point nito is, hindi to mga simpleng bagay that Satan is countering. Diyos-Diyosan po yun. Isang pinag-speak ako ng isang teacher, sabi na, Kuya Bob, can you speak about Digimon? Ano Digimon? No, iba po yung Digimon. Yung Digimon is pananalitang kaya nagagalit na yung DepEd sa kaka-Digimon kasi puro JJJ yung gusto nilang pahirapan yung sarili nila. But yung Digimon is a digital monster ang tawag. Is it demonic? Yes. You study the history and the background. Kahit po yung Pokemon is yung nag-imbento po nun, ayaw niyang mawala yung Diyos-Diyosan niya as a Taoist, kaya ginawa niya yung konsepto ng Pocket Monster. Kaya nga Pocket Monster, di po Pokemon yun, it's simply a pocket monster na naibubulsa mo kasi lalagay siya dun sa bola, tag tinapon mo sa kanya, di ba, Tapos nag-i-evolve yung iba doon. Okay, si Pikachu lang ang ayaw mag-evolve. Gustong-gusto lang ng kapangyarihan niya sa pisngi na lumalabas yung kanya. Are those demons? Yes. Kaya hindi ibig sabihin, basta meron akong gano'n. Display lang namin yung banga na merong dragon. Isa napunta ako sa isang Reformed church. Nakita ko yun. Sabi ko, ba't ba ganyan kayo? Basta dinonate kasi yan, di na matanggal. Oo nga, pero may ganyan. Kaya ginrain namin ginrain nila yung dragon para mawala. Buti, na-retain yung ganda nung nyo. Sabi ko, pipinturahan na namin yan sa susunod para hindi lalabas yung dragon. Kaya maingat po tayo. Pag sinabi po natin idolatry comes in a different form, hindi porke walang kapangyarihan yon sa'yo, it's simply do things. Na wala naman sa akin, pastor, hindi ko pinapansin. Wala na bang ibang display, mariban sa demonyo? Mga dragon? Wala na bang iba? Si Sangoku lang ba talaga yung pinaka gusto mo? Kasi sa amin, Superman kalaban lang niya, Kryptonite na matigas. Yung pala, Krypton, gas. Alam mo, pinagloloko tayo minsan, Yung Krypton, gas. Pero yung Kryptonite, matigas. Transparent na green or blue. Pero pag tinignan mo yung chemical symbol, alam niyo yun, yung pinamemorize sa inyo kapag nasa grade 9 kayo, kailangan mong maipasa yun, naaalalahanin mo dapat yung number 1, helium, tapos yung itatanong sa'yo, nandun, sinon, di mo na alam yung number. Kaya pasado mo na doon kung tatanong yung gold, yung iron, madaling tandaan. Pero pag napunta ka na doon sa namumuti na yung kulay sa baba, ang hirap tandaan. But anyway, ang point is, are these my gods? Yung cellphone ko ba ay Diyos? Pastor, okay lang naman naglalaro, di ba? Okay lang naman. How much of your time is that being used? O mamamatay ka pag hindi ka naglaro nun sa isang araw? Pag Sunday ba, mamamatay ka pag hindi ka naglaro nun? Intindihan po natin. Kaya sabi na, all things are lawful. Sige, allowed na kayo gawin yung mga bagay. Kumain ka ng karne. Sabi na, but not all things are helpful. Tapos ulitin niya ulit. All things are lawful, but not all things builds up. Sa ibang salin po niyan,
Yung una, sabi niya, yung helpful, is more of idea of building up. Yung ikalawang linya niya, sa ibang salin, ang nakalagay po edify. Pastor, bakit dito sa ESV is build up, tapos yung isa ay helpful? Kasi daw sa Greek, sa kanilang pag-aaral ng dalawang salita ng build up dyan sa ESV, at saka po yung helpful, parehas daw yung ibig sabihin. That is building up. Kaya kahit pagpalit po nila yan, magkapalit man yung paggamit po nila, parehas lang naman ng kahulugan. Ibig sabihin nito, mga kapatid, when we do things to build up one another. Hindi gagawin mo yung mga bagay simply to please yourself, hindi daw siya ganun. Dapat, when we do things, gagawa tayo ng mga bagay to build up the church. Kaya nga dapat sa simbahan, meron kang parte. Let's see that. Tutuloy po natin yung verse 24. Sabi niya, let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Then we'll go to the example. Pero dito na muna tayo magdadwal. Paano nabibuild up ang bawat isa? Paano ito nakaka-edify? Una, mga kapatid, ang nakaka-edify sa mga mananampalataya is the Word of God. Yung salita ng Diyos. Ito po nakaka-edify. Samahan niyo po ako sandali sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ito po yung sinasabi at sinabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang isang kapwa niya pastor. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi niya, all scripture is God-breathed out of God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So that the man of God may be thoroughly equipped or may be complete, equipped for every good work. Paano mabibuild up ang isang mananampalataya is through the Word. We study the Word, you read the Word, you study the Word, listen to the preachings, and encourage one another with the Word, then you will be built up. Ano ang mangyayari? Merong pagtuturo, merong pagtutuwid, merong pagsansala, at merong pang-akay sa matuwid na pamumuhay. Ganun po kahalaga yung pag-aaral sa salita ng Diyos. Therefore, reading the Word should not be neglected. Dapat meron tayong pagbabasa ng salita ng Diyos. Minsan tinatanong ako, Pastor, anong mas magandang oras magbasa? Minsan tinanong kami dyan, mga pastors kami lahat, kailan magandang magbasa? Then we said our time. Then merong suggestion po yung naglilid sa amin. Ito yung problema. Yung naglilid sa amin, matanda. Nagigising pala siya ng alas 3 ng madaling araw. Doon siya nagbabasa. Hindi naman kami nagigising ng alas 3. Kaya iba-iba kami ng oras. Ikaw, sabi nila, anong oras ka nagbabasa? Nung tinanong ako, sabi ko, 7. Nagbabasa ako pag nasa office ako. Sabi, hindi magandang magbasa sa office. Hindi naman nila ako tinanong anong oras ako pumapasok noon. Pumapasok yung anak ko noon ng 7, mag-opisina na rin ako. Sila pumapasok ng 9. Ako 7. Kaya ang time of reading ko is 7. Sabi nila, dapat hindi ka sa office nagbabasa. Di man nila ako tinatanong anong oras ako pumapasok sa office. Sabi ko, 7 a.m. po ako pumapasok sa office. Kung kayo 9, may 2 hours tayong pagitan. Tapos yung isa, sabi ko, ikaw, kanong oras ka nagbabasa? 10. Bakit? Pero pinaka-relax time ko magbasa eh. Sinong mas spiritual? Depende po sa magbabasa. Ang mahalaga, nag-aaral tayo, nagbabasa. Ano po? Depende sa oras po ninyo. Nung college student po ako, ang paborito kong time to read is 1 to 2. Hindi po ng madaling araw. 1:00 ng tanghali, hapon, tsaka 2:00 ng hapon. Iba-iba po tayo. Ba't ka doon nagbabasa?
Kasi yung break ko pagkatapos po nun is algebra. 2:00 yung algebra ko. Yung 1 to 2 wala akong pasok. Siyempre, 1 to 2 wala akong pasok. Definitely, wala akong pasok ng 12:00. Kakain ako sa bahay ng 12, papasok ako ng 1 o'clock sa school. Sa library po ako nagbabasa. Nabasa ko yung isang Gideon na King James doon sa library. Tapos malimit ako. Paano may nagtatanong ano binabasa ko doon sa library. Kaya lagi ako sa... Dahil kapitbahay namin yung librarian. Bobot, tumahimik ka dyan, sabi. Nung sumunod sa engineering na ako nag-library, walang pumapasok. Ako lang lagi, tsaka yung librarian. Mga kapatid, yun po yung time ko eh. Yun yung beneficial sa akin. Iba-iba po tayo ng time na pastor beneficial sa akin yun. No one could judge you on that. Pero ang mahalaga, do you read? Maganda, kung estudyante ka, you bring your Bible, then you could read on your private time. Ngayon, ang dala-dala natin, private time is the ML, tama ba yun? Yung sa amin kasi Pac-Man, tsaka yung brick game. Yun po yung sa amin. Hindi ko alam kung nag-brick game. Nung brick game po yun, graduate na ako ng college. Pero Pac-Man muna. Pero yung pinakauna, yung Mickey Mouse na nagagano ng itlog. At inihintay mong matapos yung may-ari. Pag nagsawa siya, paparim sa'yo yung game and watch niya. Alam mo yan? Yan na po yun. Pero ubus oras pa rin yun. Parehas din naman. Ang point is, do you read your scripture? Pastor, malaki. Di bumili kayong maliit. Meron naman pong maliit. Ganito kalaki. Gusto mo pang mas maliit yung ganyan. Ewan ko, kompleto yun. The smallest Bible parang hindi naman kompleto. O kung mababasa pa ng lente ng mata mo, then God bless. You could read that. But you could bring one naman. O sa cellphone ninyo, you could download and then you could read. That will edify you. Ikalawa, when we listen to preaching, makikinig po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya lang, minsan pinakikinggan natin yung 18 Marines na hindi Marines lahat. Yung Senate President, yung bagong Senate President. Sino yung Senate President? Hintayin po natin bukas. Tapos yung committee. Alam niyo ba yun? Dati ang balita, may parating na bagyo. Sana may dumating na bagyo para mag-iba na yung balita. Ay, hindi pa, biro lang. Ngayon iba na yung balita. Mag-aaway ang Senado. O suntukan na lang, sabi nung isang dating aktor. Kwelyuhin mo na lang ako, sabi niya. Dati sa ibang bansa lang nangyayari yung mga yon. Ngayon nasa Pilipinas na. Kaya mga kapatid, pag nakikinig tayo, to whom do we listen? Baka kay Kibuloy pa kayo na nakikinig. You get worse. Intindihan po natin? Mahirap po makinig. Pastor, it takes time. Talaga po. But for you to learn is, kailangan po talaga yun. Yung susunod is, ang pag-ibig. Does love edify? Yes po. Sa chapter 8 ng 1 Corinthians, tingnan niyo po siya. 1 Corinthians 8 verse 1. Tingnan niyo po yung pagkakalagay ni Apostol Pablo, which we have taken up before. 8 verse 1, sabi niya, now concerning food offered to idols, we know that all of us possesses knowledge. This knowledge pops up, but love builds up. Ito yung pag-ibig talaga, lago sa pananampalataya. Therefore, if we love one another, then it builds up. Yung kaapat, mga kapatid, na nakakatulong sa paglago sa pananampalataya ng iba, ay nakalagay sa Ephesians 4. Samahan niyo po ako sandali sa Ephesians chapter 4, verse 12. Ephesians 4, verse 12. Ganito po yung pagkakalagay. Sabi po niya, and He gave the apostles, the prophets,
the evangelists, the shepherds, and teachers. Para saan? Tingnan niyo po, no? Iba-iba po yung talento ng mga to. To equip the saints for the work of ministry. O, yung lahat ng ito ibinigay niya, no? Mga ebanghilista, mga propeta, mga apostoles, mga pastor, at mga guro sa Bible po to, magtuturo ng Biblia. Para saan? Para ihanda, i-equip ang isang mananampalataya para sa gawain sa ministry. For what purpose? Yun po yung pagkakasunod. For building up the body of Christ. Ang isang mananampalataya ay nilagay ng Diyos sa simbahan to serve and to minister. Merong isang dating member dito, sabi na, Pastor, hanapan mo kami ng church. Ang hirap-hirap naman ang gusto nyo. Di ba, kayo na lang maghanap. Tulungan mo kami maghanap. And then I found one. Pastor, ayaw namin. Hanapan mo kami ulit. Then nakahanap ako. Ito, maganda siguro tong church. Attend muna kayo. Sabi ng isa, Pastor, ayoko. Attend ka ulit. Ayoko, Pastor, hindi ko gusto yung preaching. Attend ka pa ulit. Then nag-attend ulit. Nag-member doon sa church. Sabi ko, why? Doon sa mga tinuro ko na una, ayaw ninyo. Bakit? Kasi doon sa nauna, Pastor, sa sobrang laki ng church, para kang nagsisimba lang sa sabi niya, pag simba nyo, uwi na kayo kagad. Itong tinuro mo sa amin ngayon, totoo, mahirap yung preaching, pero nandun sila encouraging one another. May fellowship po kami every Sunday, hindi sila basta umaalis. Hindi ka mukha doon sa una mong tinuro, Pastor. Pag-attend namin, pagkatapos ng pagsimba, aalisan kami lahat. Ito yung point niya, no? Hindi po dahil malaki po yung church. Hindi po ganun ang definition ni John MacArthur. Sabi ni John MacArthur, we have 10,000 servants in our church. Ibig sabihin, naglilingkuran lahat po yun. Hindi porke malaki yung church, they don't serve one another. Sabi na, nag-encourage kami sa bawat isa. Yun po yung punto po nito. You've been born again to be part of a church para ikaw ay maglingkod sa church para makinabang yung iba. Serving in the church, hindi naman talaga ikaw yung nakikinabang, others benefit from you. Tingnan niyo. Lagi kong paborito example ito, no? Nung dumating kayo, naupo lang kayo dyan, no? After nagchismisan ng konting hello at konting chit-chat. Pero naupo lang kayo dyan kanina. Ako rin naupo. Nung pumasok po ko dito, binaba ko yung bag ko. After we pray, I simply sit. Alam ko kasi malinis po yung upuan. Alam ko malinis yung upuan. Alam ko rin merong naglinis ng upuan. Alam ko merong nagwalis kahapon para sa akin. And it helps me na pag upo ko, I have to focus, mag-itutuon ko na yung kaisipan ko. After a while, sasamba na kami. After a while, tutugtog na yung meditation. Meditative song. After a while, aakyat na yung mag-aakay sa akin para sumamba. Yung nag-akay sa atin sa pagsamba, nagpuyat kagabi o nung ilang araw yon para lang akayin tayo to bring you to worship. Paano kung walang ganun? Simply aakyat na yung tumayo po tayo at kakanta na po tayo. Tapos ngayon silang magpa-practice. Tapos na mali. Alam mo, matin ako ng isang training, may pinakanta yung pastor. Ito maganda, siya lang nakakalam doon sa kanta. May himbok kami, may notes. Sabi ko, may notes, ba't di ko naman masundan yung kanta? Kumakanta pa rin kami, kahit nasintonado. Sabi nung naglilit sa amin na pastor, excuse me, sabi niya. Ako munang kakanta, sabi niya. English po yun, kasi taga-Iligan City. Excuse me, sabi niya, ako munang kakanta. Guilty kami, asintonado kami, no? Sumunod kami sa kanya, asintonado pa rin. Tinigil na kami ulit.
Paano kung ganun yung Sunday worship? By the way, wala pong practice yun. Nasa conference kami, nasa training kami, sinabi lang nung host, Pastor, ikaw magpakanta mamaya. Ganun lang po yun. Sa akyat sila, magpapakanta. Kinabahan ako, paano kaya pag ako yung natawag dito? Anong pakakanta ko sa kanila? Hindi ko kabisado yung hymn book. Hindi po kamukha ng hymn book na red na hymns. Karamihan po ng kanta doon, alam ko ang page number. Dati. No, pagka sinabing to God be the glory, that is page 17. Pag sinabing great is thy faithfulness, that 27. The God of Abraham praises is page 10. Halos kabisado ko po dati yun. Hindi na, kasi hindi na ako nagsusong ulit. Paano kung di sila nag-practice? Paano kayong nagpipindot doon sa doon nawala? Di ba nawawala din kayo? Basta akala natin, basta pipindot lang eh. Pag nawala yun, nagagalit kayo eh. Pag na-advance yun, nagagalit din kayo eh. Iba yung buka ng bibig mo, tapos iba yung kakantahin ng song leader, pati baka. Somebody did that for us. Therefore, we're being built up. Tas mamaya magme-merienda tayo pagkatapos ko nag-preach. Namimiss nyo rin, di ba? Kahit na may outing mamaya, magme-merienda pa rin tayo. Ako lang yata. May katropa akong 3 dito. Alam ko yun, sasamahan nila ako. Isipin niyo po yun. Kung hindi siya nag-prepare, di ba tinginan tayo? Wala merienda. But somebody prepared for that. Pastor, maliit yung ginawa niya. Opo. Iba-iba tayo na ginagawa. What if hindi ako ready mag-preach? Alam ko po, alam ninyo pag hindi ako ready. Alam ko po yun. Alam ko na alam nyo rin. Siyempre, lalo na akong guilty. Alam ko rin pag hindi ako ready. But when I preach, you listen and everybody's built up. But when you minister to me, I'm also built up. Nakakakita na ako ng pastor, siya in church lahat. Gusto ko ng tulungan. Magtuturo kami. Yung pastor na malengke ng pangpinakbet. By the way, hindi po mga tarem. Kahit na pinakbit po yung aming paboritong pastoral meeting food. Namalengke siya ng pagkain. Bumili pa ng saging. Tapos, iniready niya yung tubig na pag-iinuman namin. Kasi walang dispenser, jug, lalagyan ng yelo. Tapos wawalisan niya church. Agoy, sabi ko. Kawawa naman si pastor, walang miyembrong dumating. Tapos ilalatag niya yung table. Hindi na namin matitiis, siyempre. Kami yung maglalatag ng table. Alam niyo ba yun? Yung difficulty nun, if somebody help him sa church nila, they'll be more ready. Mas maaga kami mag-i-start. Mas maaga yung training na mangyayari. Mas maagang mabibuild up yung mga pastor na dadalaw. Pati po yung pastor. Yung tuloy yung pastor, hindi nakikinig. Every now and then, tinitingnan niya kung luto na yung kanin tsaka yung pinakbet. Palagay po ninyo, yung pastor natuto sa training namin? O iniisip niya paano kami pakakainin habang nagtitraining siya? Naluto na kaya yung tapos magpapamerienda pa siya ng pansit. Naluto na kaya yung pansit, etc. Mga ganun po mga difficulty. But kung may tumulang, it will be built up. Ganun din po tayo lahat. When I minister, natuto kayo, when you practice that, everybody is being built up. Baka kala niyo, Pastor, ikaw nabibuild up ka ba with our ministry? Yes. The simple act in the church, nakakatulong po yun sa bawat isa. Kaya yung gift na binigay po sa atin, you can read Romans chapter 12 is not simply sinasabi yung mga gifts and then you serve. Ganon din po sa 1 Corinthians, pag-uusapan po natin when I go to chapter 12. Kaya ganun po yun. Balikan niyo na po yung 1 Corinthians 10. Therefore, brethren, hindi ka gumagawa ng mga bagay kahit na malaya kang gawin
Gagawin mo lang basta-basta. Then there will be illustration na ibibigay po yung manggagawa po ng Diyos na si Apostol Pablo. Let's see verse 25. Sabi niya, eat whatever sold in the market without raising any question on the ground of conscience. O di, bibili ka sa palengke. Ano yung testing ground mo sa palengke? Christian ka ba? Hindi. Alam niyo ba na ang issue dito is not simply yung pagkain? Na-raise up ang question kasi merong mga Hudyo na nagtatanong, paano pagkakain kami ng karne na bawal? Lalo na yung offer to idols. Ito po yung sinasabi ni Paul. Sa mga taga-Korinto, hindi po ito issue. It was raised up most probably by Jewish Christians. Kasi sabi ni Paul, pag bibili kayo sa palengke, huwag niyo nang itanong kung in-offer yun o hindi sa idols. Ang sasabihin kayo sa inyo kasi sa palengke, in-offer sa idols. Kahit hindi. Nasubukan niya, nung panahon po ng mangga, pakupas na yung mangga, kailan kayo nakahanap na nagtitinda ng mangga, pag tinanong mo siya, matamis ba to? Kailan kayo nakahanap na magsasabi sa iyo na maasim siya? Matamis po yan, sabi niya. O ikaw naman, amoy-amoy. Alam mo, nasingot mo na lahat ng amoy, maasim pa rin yun. Alam mo, kinalburo yun eh. Lalo na kapag bukas mo, mayroong yellow tsaka puti na spot, kinalburo po yun. Mali yung pagkalburo, di marunong yung naglagay. Hindi po ganun paglalagay. Dapat balot po ng dyaryo. Wala na kasing dyaryo, kaya kokomba na lang siguro ginagamit. Tapos isasalansan na, Pero inubos mo na yung amoy habang binibili mo. Matamis po ito. Oo, matamis, sabi. Pag hiwa mo, alam mo yun, aangat na yung galit mo doon sa Ganon din po sa mga palengke ng Korinto. Is it offered to idols? Ang sagot sa'yo, yes. Kasi bibili ka, may kapangyarihan yun eh. Naintindihan nyo na po. Kaya huwag kayong masyadong judgmental. Mga Korinto, loko-loko eh. Bakit? Sa Pilipinas. Lahat po ng mansanas sa Pilipinas, matamis. Huwag mo lang kakagatin. Pag kinagat mo na, malalaman mo din. Ganon naman talaga, di ba? Yung kahit 10 kayo, maganda yung talong mo. Oo, sabi na. Tapos may uod sa gitna. Kasi yung fruitful ay nangitlog doon sa loob. Tapos di mo na makita yung bagay na ganon. Kaya mga kapatid, when you go to the market in Corinth, po ito, di po sa Pilipinas, baka tatanungin niyo yung mga nagtitinda sa mamaya, is it offered to idols? Hindi kanya sasagutin. Wala siyang kinalaman sa iyo. Pero itong tatanong mo, bago pa to, wala pong nagtitinda ng karne sa palengke na lumang karne. Hindi po nila nilalagyan ng yelo yan. Huwag mo lang makita na inilabas doon sa box. Dahil pag nakita mo yung styro box, alam mo na luma yon. Wala pong nagtitindang luma sa palengke. Kahit sa palengke kayo pumunta, wala pong nagtitinda ng lumang karne ng baboy ayon sa nagtitinda. Hindi po kamukha sa tosino. Alam mo yung tosino, pagkaluma, lolobo siya. Pag lumobo yung plastic ng tosino, yun po yung paborito ng Kapampangan. Pinapaasim ang tosino. Lalo na yung kalabaw. Pindang ang tawag namin. Samantalang nangangasim ako. Okay. Kaya mga kapatid, when you buy, alam niyo ba yung mga ganon? Ganon din sa Corinth. Kaya pag bibili ka, bumili ka na lang. Okay? Then susunod. Sabi ni Paul, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Okay? Ang punto nito mga kapatid is, galing sa Diyos yan. Kaya yung kapangyarihan, walang kapangyarihan, there is no real effect. Take up na po yun doon sa chapter 8. 27. If one of the unbeliever invites you to dinner and you are disposed to go, eat whatever is set before you without raising any question on the ground of conscience. Hindi yung conscience mo, conscience po nung nag-invite sa'yo. Halimbawa, merong unbeliever na nag-invite sa'yo. Pakakainin ka ng karne. Hindi mo alam that is offered to idols or not. Sabi ni Paul, you eat.
Huwag mo nang tanungin. Kain ka lang. Malinaw po, yung iba po yung dinuguan na, yung dinuguan, literal na bawal doon sa Genesis 9. Tapos si Paul nagbigay po siya ng isa pang direksyon para maintindihan lang po natin. Hindi po to bagong topic. Ito yung pananaw ng iba. Pastor, sabi nila, itong part na to is another topic. Hindi po siya another topic. He's just following one topic. Verse 28. But if someone says to you, this has been offered in sacrifice, then do not eat. Agoy. Pagka merong nagsabi sa'yo, inalay yan sa Diyos-Diyosan, sabi ni Paul, huwag kang kakain. Wala talaga, gutom ka na. For the sake of the one who informed you, and for the sake of conscience, nung nag-inform sa'yo. Kaya pag yung nag-inform sa'yo, sabi niya, bro, inalay yan sa Diyos-Diyosan. Huwag mong kakainin. Para sa kanya. Hindi para sa'yo. Sa'yo wala naman talagang effect. Pero siya guilty dun. Tapos susuwagin mo siya. Hindi, walang effect sa'yo yan. Tapos guilty yung nagsabi sa'yo. Isusumpa ka nung kinabukasan. Hindi na kayo brad. Yung kasama nyo ngayon, pagano yan. Sinabi ko nung inalay sa Diyos ang kinain pa din. Alam niyo mga ganon? Nung bata ako sa pananampalataya, siyempre, mahilig kami sa basketball. May kasama kami, nahulog yung baso. Alam niyo, nagbabasketball, pasaway din, isa lang baso talaga ang dadalhin. Tandaan niyo po, pag lalaki nagbabasketball, yung jug namin, ganito kalaki, isa lang yung baso talaga. Mabait kami, masisipag yung mga lalaki. Isa lang yung baso. Tatamaan ng bola yung baso, yung daming tatamaan ng bola, yung baso pa. Ito mama sa buhangin. Iinom na kami, siyempre. Siyang naunang kumuha ng baso. Sabi niya, ang lilinis na ng Panginoon, malinis na. Iinom ka o hindi, samantalang nakapaikot yung buhangin sa loob at labas. Iinom ka, hindi. Ganito kalaking jug namin, Coleman na orange. 10 lang kami nagbasketball. Di namin mauubos yun. Sabi ko, hindi mo naintindihan yung Bible, Iba yung pinag-uusapan dyan, tsaka yung baso. Banlawan mo muna, tapos iinom. Uminom ka muna, tapos babanlawan namin. Binanlawan naman niya muna kasi marami talaga umikot sa buhangin Alam niya naman yung buhangin, pagbasa, didikit lahat. Dito mga kapatid, ibang usapan ito. It's about the conscience of man. Sabi na, inaalay yan sa Diyos-Diyosan, do not eat. Kahit natakam-takam ka na doon. Alam mo yun? Gusto mo na siyang kainin, tapos sasabihin sa'yo, inaalay sa Diyos-Diyosan yan. Kain ka na lang ng alamang. Huwag na yan. Hindi pwede. Para sa kanya, sabi na. Sabi na, I do not mean your conscience, but for why should my liberty be determined by someone else's conscience? If I partake with thankfulness, why am I denounced because of that for which I give thanks? Mga kapatid, totoo naman yun. Pwede mo siyang kainin. Kaya lang yung konsensya po nung kasama mo, sirang-sira. For his benefit, wag mo nang kainin. Marami naman pwedeng kainin sa mundong ibabaw. Ano po? Pag pumupunta rin naman kayo sa patay, merong hindi kumakain, Karamihan po sa kami magkakapatid, di kami kumakain sa patay. Ako lang yata yung kumakain, Yung mga kapatid ko, hindi. Kaya gutom na gutom kami pag pumupunta kami sa patay. Tayo na. Palibasa ako, driver. Tayo na. Hindi tayo kakain? Hindi. Allah, uwi ka na. Tapos alay-alay ng pinanggalingan, Lalo na yung tatay namin, hindi kumakain sa patay. Para daw niya kinakain yung patay. Layo ng koneksyon, But kultura po namin yon.
Ako kumakain ako. Sila hindi. Ako kumakain sa patay. Kahit katabi ko yung patay, kakain ako. Sila hindi. Titiisin na lenggo to. Para sa kanila, hindi rin ako kakain kahit natakam-takam ako doon sa menudo. Kaya mga kapatid, is for the sake of others, para hindi masira yung pananampalataya ng iba. Consider them. Consider them. Hindi po yun yung vegetarian siya tapos ikaw naglalapang ka ng karne, tas talagang kakain ka sa harap niya, habang kinakain mo yung fried chicken. Tapos siya nanggagalayti na sa galit sa'yo, alam mo yon? Ang gusto niyang kainin salad, ikaw gusto mo talaga yung fried chicken na siyempre pagbigyan mo siya. Itago mo muna pagtalikod niya, ngabin mo siya. But the point is, baka naman alam niyo yun, yung konsensya niya sa bagay na gano'n. Pero po yun, ibang usapan, kasi hindi naman po in-offer sa idols yun. There is no conscience in that. Naahabag ka lang sa kanya. Kaya mga kapatid, sa ating pong paggawa at pagkakaroon po ng kalayaan, hindi porke malaya ka, pwede mo na siyang gawin lahat. Tingnan niyo po, sinasabi ko lagi dito, ang pag-inom ng alak ay hindi kasalanan. Hindi mandato, wala pong mandato sa Bible na bawal uminom ng alak. Pero pag uminom ka ng alak sa Pilipinas, hahatulang ka ng tao. Para sa iba, wag ka na lang uminom. Tapos nakaupo ka doon, iniikot nila yung gin bulag, tapos ikaw pa'y naghahanap ng chaser. Tapos ikaw taga-ubos ng chicharong bulaklak. Isang gulo po yun. At sasabihin nila, kasama namin naglalasing yung born again na yan. Is for the sake of others. Ano po? Kasi may nagtanong, Pastor, bawal ba uminom ng alak sa pastor? Di ko hindi. Bakit? Yung kaibigan mong pastor, nagiinom ng alak. Baka hindi naman pampatulog lang niya. Nakakailang lapad. On the point of that, alam mo yun, hindi mo sinasadya, others are offended. Malaya ka, pwede naman. Kaya lang, if others will be offended, don't do it. O paano ko inom ng alak? Huwag ka nang uminom kasi naman. Para hindi sila ma-offend, hindi na masira yung kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, when we serve, do our best para po sa ikalalago sa pananampalataya ng iba. It's not simply about food. Yung pinaka-issue kasi dito, pagkain. Sabi nila, ang usapan, kung makaka-offend yung pagkain mo ng pagkain inialay sa Diyos, huwag mo nang kainin for the sake of others. Kung wala namang ganon, at bumili ka sa palengke, huwag mo nang itanong saan galing kung in-offer sa Diyos-Diyosan. O iba naman po yung luma at bago. Alam naman po natin, walang lumang karne sa palengke. Laging bago po yun. Kinatay kaninang alas 4. Kanina o alas 4 ng umaga, ng gabi, o nung alas 4 ng isang araw. Di na po natin alam. Yung mga babae alam po yan, ako hindi ko masyadong alam. Kaya, let's serve to the best we could for the benefit of others. At nawa mapaglingkuran po natin yung iba. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po for reminding us na maging maingat po kami sa aming pakikitungo sa iba, sa aming paglakad for the benefit of others, at hindi po namin masira yung konsensya ng iba. But when we do things, makatulong nawa po ito para sa kauunlad sa pananampalataya ng ibang mga mananampalataya. Tulungan kami na maging discerning sa aming pong mga hakbangin. Tulungan kami, hindi lang sa kinakain, hindi lang sa ginagawa po namin. Lahat ng bagay na hakbangin po namin, in work, in home, sa community, lahat nawa magawa po namin to help others see the Lord and for the growth of maturity ng iba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ng aming dalangin. Amen.